Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Attorney ligutan sa kanyang social media post kaugnay ng misleading questions, walang bad faith. Iginiit ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan na hindi out of bad faith ang kanyang pag-post sa social media tungkol sa pagbabawal ng mga misleading question, maging man sa cross-examination. Aniya, wala siyang naramdaman sa pahayag ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa impeachment court na hindi angkop ang naturang post. Buburahin ko ba? Hindi po allowed ang misleading question. Hindi po yan buburahin kasi yun po yung nakasaad sa ating rules of court. Buti sana kung I name somebody. Buti sana if I said this is regarding this. Even that, kung pwede pang i-argue na there's nothing wrong with that. Basahin nyo yung posts. But the timing na, attorney, For me, hindi. Kasi the nga, timing. The timing ng paglabas ng that's your problem. That's your problem. Like what I said, kung pwede ako mag-post anytime, 24 hours a day, I think that is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of courts. So Walang bad faith, walang bad faith, walang malice. It's just like saying 1 + 1 = 2. At that particular time, inside an impeachment case. No misleading question is allowed is as true as the sun rising from the east and setting at the west. 1 + 1 = 2. There's nothing illegal about it. Samantala, depensa at prosekusyon, nagkatensyon sa kalagitnaan ng cross-examination sa testigo. Muling nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng depensa at prosekusyon sa kalagitnaan ng cross-examination sa testigong si Zylene May del Campo mula sa Commission on Audit sa ika-15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pinuna ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang aniyay pagpapatigil ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, habang nagsasalita pa lamang ang testigo. Inireklamo naman ng depensa ang hindi direktang pagsagot ng testigo sa kanyang mga katanungan ng yes or no. Iginiit din niyang may pagkakataon ang Prosecution Counsel na magtanong ng clarificatory questions sa redirect examination. Dito na namagitan si Presiding Officer Francis Cheese Escudero dahil sa aniyay tila generational divide ng Defense at Prosecution Counsel. Bahagyang humupa naman ang tensyon sa impeachment court nang sabihin ni Attorney Ferrer na mataas ang respeto niya kay Attorney Capunan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.